Anong kabangagan itong ating nasisilayan kay Tito Sotto, mga kababayan? Totoo ba? Totoo ba na naging tuta na siya ni Tamba, mga kababayan? Yahoo! Tito Sen! Eto, mga kababayan, ang naging viral ngayon sa social media. Na eto ng ating Senate President ay naging uto-uto na daw, mga kababayan. Sunod-sunuran kay Tamba. Di ba natatandaan nyo, mga kababayan? Binanatan nitong si Tito Sotto. Ito si Senator Marcoleta. At ang sabi pa niya, mali ang direksyon nitong si Senator Marcoleta. Tapos, ayon sa aking kasamahan, sabi ni Pisot Tandem, mga kababayan, si Sotto, na hindi patas itong pamamalakad ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Kaya gusto ko nang palitan. Kaya napasagot si Senator Marcoleta, mga kababayan. Ikaw ang iba ang direksyon, Tito Sotto. Sa halip daw na ipagtanggol niya ang integridad ng Senado, mga kababayan, parang inaapakan pa niya ito. Sunod-sunuran daw sa Kongreso, mga kababayan. At tila baga, eto ang kanyang pinoprotektahan. Panoorin niyo po, mga kababayan. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung... Parang kinatigan niya, mga kababayan, ang Kamara. Diyos ko, Lord. Lumipat ka na kaya doon, Sotto? Dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang yun. Kasi yung, nakita mo naman ang mainstream media. Oh. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labi... Eto nga, mga kababayan, no? Mayroong pinasabog ang Diskaya sa Senado, mga kababayan, sa Senado. Grabe! Parang wala lang. Social media lang ang sumabog, mga kababayan. Itong mainstream media, wala. Itong mga senador, parang wala lang. Pero nung nagpasabog yung si Bryce, grabe. Lahat yanig na mainstream media, mga kababayan. Pati na ang Senate President natin, si Sotto. Si Pisot Tandem. Ito wala akong sinasabi. Binanggit lang. Doon lang tayo. Binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Aside pa ay si Diskaya pala yan, mga kababayan, 17 pangalan. Kasama na doon si Tambalostos at si Zaldico. Big deal na big deal yan, mga kababayan. Dahil kurakutan ang pinag-uusapan dyan eh. Tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Wala. Hindi masyadong kinagat yun eh. Pero palibasa, mga kababayan, hawak ni Tambalostos yung mainstream media. May share sa mga kababayan, ABS-CBN, DZMM, Teleradio, Manila Standard ba yun? People's Today, basta PT-PT, mga kababayan, yung mga PT, Pilipinas Today, ganyan, sa kanya siguro yan. Salita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador. Sumabog agad. Biglang may nagprotesta agad, mga kababayan, ng mga akbayan. Ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Dahil kalaban ng kanyang pamangkin, mga kababayan, sa politika na si Vico Sotto. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga universal truth agad, mga kababayan, no? Kung ayaw niya maniwala kay Diskaya, bakit maniniwala siya kay Hernandez? Witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses. Tapos yung Hernandez pa, mga kababayan, talagang nagsisinungaling, di ba? 70,000 ang sahod, mga kababayan, may Lamborghini. Nagpatalo ng 400 million sa casino. Na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana na siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo. Integridad ng Senado ang nakasalalay dyan, mga kababayan. Na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Si Vico, kalaban. Sana yung ganong mga Kaya may bias na siya, mga kababayan. Pagbibigay niya. Tayo hindi natin kinakampihan si Diskaya, mga kababayan, pero nagbanggit na siya ng mga pangalan, mga kababayan eh. Mayroon siyang resibo dahil yung mga taong iyon, mga kongresista,
Yun ang mga proponent, mga kababayan, sa sa project na ginagawa nila. Ng komento. Kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga Bakit biglang hindi sila naniniwala kay Diskaya, mga kababayan, na nanghihingi ng SOP ang mga kongresista? Kung gayong si Soto mismo, hindi pala, si Lacson mismo ang nagsabi na mayroong mga SOP hanggang 25% ang mga congressman. Ngayon, umamin, mga kababayan, ang isang kontraktor, si Diskaya, mga kababayan, na talaga nanghihingi sila ng patong SOP, mga kababayan, up to 25%. At marami doon ginagamit ang pangalan ni Zaldico at Speaker Martin Romualdez. Ngayon bigla silang, hindi yan ito, sinungaling yan. Kinumpirma na nga ang inyong naunang pasabog ni Lacson. Ano ba itong mga ulol na to? Dahil nabanggit si Zaldico at Romualdez, na as if naman hindi alam ng buong bansa, mga kababayan, ang mga kabalastugan ng animal na yan. Ang dalawang yan, Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi makakakuha nila. ka ng mga inputs, mga kababayan. Sinong napupulaan? Ito si Soto, bumalik, mga kababayan, para mabulok lalo. Sana nagretiro ka na, Soto. Mukhang hindi ka pa na inidoro. Kung nanahimik lang ito, mga kababayan, si Soto. Bumalik Bumalik, mga kababayan, para maging back. Mama-flash ka rin sa inidoro later on, Soto. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry. Sabi daw, hindi ka daw patas, Marcoleta? Nasaan doon ang hindi patas? Ang nagsabi lang naman na hindi patas si Marcoleta, mga kababayan, ay si lang, Raffy Tulfo, dahil, gusto rin niyo magpasikat, si Raffy Tulfo, mga kababayan. Kaunti lang ang oras niya. Otherwise, wala namang ibang nagsabi. Si Raffy Tulfo lang. Isa lang siya. Later on, mga kababayan, ang dami pang time nila, di ba? Lumayas na si Raffy Tulfo, pwede ka namang magtanong. Wala nang maitanong, mga kababayan. Sila. Nasabi niya, mali ang direksyon. Mali daw ang direksyon. Tapos ngayon, mga kababayan, ang direksyon, protect Tamba, protect Zaldico, protect Congress. Sabi niya kung ang direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban gusto niya. siguro sa Tama yung direksyon niya, sabi. Papunta sa bangin. Opo. Papunta sa Inidoro. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman Oo nga, kasi ang lumalita lang para... Ang sabi niya, mga kababayan, ang gusto kong direksyon ay in aid of legislation daw. Dahil ang gusto niya, mayroon daw mga mapropose na, mga kababayan, na mga panukalang batas. Mayroon na nga 10 na nga ang na-propose niya, mga kababayan, na draft, mga kababayan, na panukalang batas. Sa 3 beses lang ba yun, mga kababayan, na hearing? 3 o 2? Mayroon na siyang na-propose, na draft na 10 na panukalang batas. Soto, kainin mo yan. Para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala? Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement nung... Oo nga, kaungasan, mga kababayan, ang mga pinagsasabi ni Soto. Kung ang sworn statement ni Diskaya, hindi pwedeng iwasan o sabihin dagdagan niya ni Senator Marcoleta. Diskaya? Mas mali naman yun. Yan siguro. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na siguro inedit gawain yun? nila. Mabigat na paratang yun. Inedit daw, mga kababayan. Kabastusan. Pinagbintangan si Senator Marcoleta na inedit daw. Parang siniraan na rin niya si Senator Marcoleta, mga kababayan, na kagaya nung pwedeng makasuhan yan, mga kababayan, kung totoong inedit talaga, nilagay niya sa alanganin ang integridad ni Senator Marcoleta. Kung inedit talaga, Soto at Lacson ni Senator Marcoleta para mayroong pagtakpan, kasuhan niyo si Senator Marcoleta kung mayroon kayong ebidensya. Mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko, halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Dapat pangalanan, ito talagang dalawang ugok na ito, mga kababayan, si Ping at si Soto. Ang daming alam, mga kababayan.
Tapos kung hihingan mo ng pangalan, sino-sino yun? Oh, walang, ayaw ko muna nga nasabihin. Ay, nakong mga animal. Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin Gusto yun. nila kasi, isali si Ang Pulong. totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. May mga emisaryo pang mga Kailangan animal. ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na Abogado ito si Marcoleta, mga kababayan, ha? Huwag niyong minosing Soto at Lacson. Mga gago lang kayo, hindi kayo abogado. Abogado ito, oh. Akala nyo, hindi alam ni Marcoleta ang consequence, mga kababayan, kung mag-e-edit siya, papalitan niya ang mga sworn statement, o di ba kaya, kukumpasan niya kung anong sasabihin ng mga resource person? No! Anong mapapala ni Marcoleta niyan? Ang kanyang dangal, pagka-abogado, pagka-senador ang nakasalalay? Tapos tatanungin nyo, sina Soto at Lacson, mga kababayan, ha? Sinong pinapatungkulan nyo na nag-edit? Hindi namin alam, hulaan nyo na lang. Hindi namin sasabihin. ito sa sarili niyang Ay nako, galawang pisot. handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Oho. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Busog si Jean, oh, busog. Sapagkat protektado Dumigay, na ako, pati si malinaw Senator. na silang may kagustuhan. Walang Napadigay pumilit sa pa. kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman finload ko yon, pero walang pamimilit. Pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Siguro ang pagka-float ni Marcoleta, mga kababayan, sige, kumanta na kayo. Di ba sinabi na rin niya dati yan, mga kababayan, na parang overall niyang mensahe doon sa mga kontraktor, papayag kayo na kayo lang ang gilitan ng liig. Hindi. Kaya ang gusto niya, mga kababayan nga sige, kumanta kayo, ikanta nyo kung sinong binibigyan nyo dyan, nangungurakot dyan. Dahil yan talaga ang tinutumbok natin, di ba? O bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oho. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Tapos kay Hernandez, ka panipaniwala. Pumayag pa, mga kababayan, na huwag ibalik sa Senado dahil, baka saktan daw. Pamangkin mo ang kalaban niya sa politika. Kaya Kasi kung ako pala. Senate President, hindi ako magsasalita Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao Opo. Ngayon, mga kababayan, napulaan o naging tuta na nga. Oh. First time in history, mga kababayan, na under ang Senate President sa Speaker of the House. Sino na ba ang dyan? Upper House. At sino na ang lower house? Mukhang baliktad na, mga kababayan. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil Bumantot. Ang balita, mga kababayan, dahil graduate na siya sa 2028, mukhang yan daw ang magiging standard bearer ng mga pink. Di ba idol na idol siya ng mga pink lawan? Oh, mukhang yan daw ang mga kababayan, ibabangga nila kay Sara Duterte. Sige, okay lang naman. Libre naman mag-ambisyon. Dinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Oho. O lahat Credence. ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Oh, mali daw ang Kung natin direksyon. ituloy, Kabastusan, mga kababayan, no? Minimenos niya si Senator Marcoleta na isang mga kababayan, batikang abogado, ha? Tapos, bihasa rin niya sa investigasyon, mga kababayan, sa Kongreso in aid of legislation. Tapos sabi niya, mga kababayan, hindi, dapat palitan dahil mali ang direksyon, pangit ang direksyon, hindi patas. Kailangan natin palitan ng investigador. Investigador na dating fugitive. Ay, nako, dating nasabit sa kuratong baliling. Kasi Ping Lacson, mga kababayan, at anak. Nadawit sa issue, ha. Issue lang naman, mga kababayan, na smuggling. Ang anak niya. May issue lang. Ayaw na natin kung totoo o hindi. kayo ba, sige, chairman na po kay Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Oo nga, no? Ano Ito na kaya dapat- mangyayari, mga kababayan, sa umpisahan ni Senator Marcoleta? Baka ibabasura na lahat, mga kababayan, na simulan. Sayang. Ituloy nga nila. Opo, kasi next Thursday, di ba? Yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Sana pumunta ka pa rin, no, Senator Marcoleta doon, no? Para hindi masayang. Yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo.
Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ Opo. na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Sa Lunes ang susunod. Mr. President, nung bang nag-research ka, Nag-research. nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't Yan, hindi niyo mga man lang kababayan. binasa yung batas kung yun ay... Yan mga kababayan, gumawa sila ng bagong rules. Gumawa sila ng bagong rules. kasama sa requirement? Oh. Wala sa requirement yun. Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, Gumagawa-gawa dapat sila ng tinonor nila bago. yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Wala. Di ba habang nag-hearing si Senator Marcoleta, mga kababayan, si Lacson nag-privilege speech. Meron din akong show, sarili. Oh. Ang Davao City, kung kasali, hindi kasali. Imbestigahan din. Oh, Ang yan, mga kababayan. is an institution. Tama Di po. ba? Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan sa bilang ng mga senador. Lalong-lalo ng pangalan ni Soto. Kasiraan, mga kababayan, sa Senado yan. Alam niyo nang ginawa kay Tatay Digong, ha? Panahon ni Tatay Digong, mga kababayan. Paimbestiga ng paimbestiga. Tapos ngayon, andito na, mga kababayan, ang magaling na mag-imbestiga. Sinipa! Gusto sila lang. So yung proceedings, Pabida. institusyon din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan eh. Sen, si PD Barsaga. Ngayon yung kanyang anak mukhang gumuguhit ng Si pangalan Kiko? ngayon sa Kongreso. Yung Mark. Pero in fairness, mga kababayan, si Kiko Barsaga, yung bagitong mga kababayan kongresista, hindi naman pala dilawan yun. Ang sabi niya, mga kababayan, binoto daw niya nung nakaraang halalan ay BBM at Sara. Pero nagtaka lang daw siya, mga kababayan, nung nanalo na daw si BBM. Ay, bakit ang naging presidente ay si Tamba? Swiping statement. Insulto yun kay BBM, mga kababayan, dahil para kay Kiko Barsaga, hindi niya ina-acknowledge na presidente si BBM. Dahil para sa kanya, sa tingin niya, ang presidente ngayon ay si Tambaluslos, mga kababayan. Mahiya ka, BBM, Kongresista mismo ang nagsabi. Bagitong kongresista, wala silang dito, mga kababayan, mahahanap na gusot dahil bagito. Tapos kung gagantihan man ang kanyang tatay, mga kababayan, na dating congressman, patay na. Yan ang sabi nila, patay na daw. So talagang Gen Z ito, mga kababayan. Go Gen Z. Labanan yung kurakot. Huwag kayong matakot dahil wala pa silang maipupukol sa inyo Francisco. Nabalitaan ko nga. Kiko. Kumalas sa NUP. Majority Party. Yung Majority coalition. Party. At ngayon, siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker. Tambalos-los na yan. Tama. Bakit yun ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Oo nga, no? Kaibigan kasi daw sila, mga kababayan, ni Tambalos-los. Sabi niya, matagal na kaming kaibigan yan. Ni Speaker Martin Romualdez, hindi ako naniniwala na kaya daw niyang gawin, mga kababayan, ni Tambalos-los. Matagal na daw niyang kaibigan. Na makatwid, tumawag nga siya sa akin. Nag-usap kami. Nag-request. Pinayagan ko naman. Diyos ko. Galing doon, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito Siya yung presidente, di ba dapat sana? Doon siguro ang loyalty ni Soto, mga kababayan, kay Tambalos-los. Lumipat ka na doon, Soto, kay lower house sa Tamba. Doon ka na babagay. Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit merong Walang malasakit. pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay
meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin, ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita eh. Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya nandun na, nasa custody na eh. Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito. Oo nga, no? Mas kaduda-duda yung mga kababayan kay Bryce dahil na siya, na-contempt na siya mga kababayan. Si Diskaya, voluntaryo talaga niyang ginawa. Hindi sila na-contempt mga kababayan, ha? Malaya pa rin ang mga Diskaya ngayon. Nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request eh. Nandito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan? At ang nakakapagtaka mga kababayan, di ba? Dapat kinulong na ng mga buhaya mga kababayan si Diskaya. Pero bakit? Bakit hindi? Anong kinakatakot nila kay Diskaya mga kababayan? Bakit hindi nila pinakontempt? Takot sila? Baka mag-tell all na talaga si Diskaya? Gigilitan na yan ng lieg eh. Mananabla na yan mga kababayan. Yung ganong klase na request. Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives eh. Voluntary kaya ang paggawa ng isang Kinakatigan tao ang House of Representatives. sa panahon na siya nakapiit na. Yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi na. Hindi ko sinasabing, hindi siya Dahil sinasabi na ng totoo. Survival mode na mas yan mga gusto ko kababayan. paniwala- Yung si Hernandez, Bryce, survival mode na yun mga kababayan. na voluntaryo, pagka hindi ka nakapiit, hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamipilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat eh. Ayaw na nga nilang isuli sa amin, kaya dinala sa krami. Pumayag naman ang animal mga kababayan na Soto. Pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila kung hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga sen, mukhang sa halip na protection na, mukhang madidiin pa ng gusto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ construction company na pumunta sa vicinity ng Senado. May daladalang obligasyon daw po. Obligasyon? CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang isa pa yan mga kababayan, no? Bakit dyan na lang siya focus mga kababayan? Sa Senado. Nilihis talaga. Sige, idawit na si Jinggoy at saka si Villanueva. Pero huwag kalimutan si Tambaluslos at Zaldico. Senador. Gusto kong makita yung CCTV. Kung kanino nagpunta. Oo nga. Baka sa akin nagpunta, di ba? Siyempre, interesado rin ako na nandun na ako eh. Malamang sa malamang, hanapan nila ng butas si mga kababayan, Senator Marcoleta. Di ba importante naman na malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun. Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto. Walang kinikilingan kung kapwa daw po ninyo, Senador, ang matatamaan. Dapat lumutang din daw po yun sa investigasyon ng Senado. Yung palutangin. Ako yan, welcome ko yan. Kaya lang ang nangyayari, bakit pagka papuntang Senador, yun ang gusto nilang anuhin. Nililihis talaga mga kababayan. At the same time, ikabig nyo rin doon sa mga talagang pinagbibintangan. Yung primary suspect mga kababayan, Tambaluslos, si Zaldico at Kongreso. Di ba? Yan naman talaga, House of the Crocs nga ang tawag sa kanila. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen? Wala ang pinatatawag dito. Ungas talaga, no? Mabuti Ungas. yan ay isang magandang development. Kung talagang meron nga, bagamat wala naman akong ibig sabihin nito, maaaring Ang purpose kasi nila niyan is para i-pirate nila yan mga kababayan si Joel Villanueva at si Jinggoy. Gipitin ng gipitin. Hindi ka titigilan ng issue, kaliwat ka ng issue hanggat hindi kayo mag-a-assure na pag i-reopen natin ang impeachment case si VP Sara, ipipirma kayo para i-impeach si VP Inday. Maliwanag na mga kababayan, si Lacson at si Soto, maliwanag na handa silang i-revive mga kababayan ang impeachment ni VP Sara. Sa makatuwid, daw ang magmomosyon mga kababayan? Si Lacson. Tapos, si Soto i-approve niya. Hindi pwedeng magmosyon si Soto dahil Senate President. Mayroon na siyang plano dyan mga kababayan sa February. Tao.
baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw pa ang dala-dala. Di natin malak anong obligasyon. Makikita natin. Malay mo naman, nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspect. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maano yung isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon. Opo. Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, nagsalita si Toby Chanco. Bakit? Diba? Bakit walang say si Tito Soto dyan, mga kababayan, sa insertion ni si Zaldico. Si Toby Chanco na isang kongresista na mismo ang Bulgar, mga kababayan. Walang say. Parang walang narinig si Tito Soto, mga kababayan. Hindi binigyan ng parang Wala talaga, no? Walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming incentives. May USB pa. Na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkarugtong ho ba yun? Kapag may kinaugnayan sa pagpapapirma ng tinuma mo lahat, 2 probinsya lang 13.8 billion nga po. Bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila ipatawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si... Tapos ang rason pa ng mga kababayan doon sa hearing sa Kongreso, wag naman tayo mapunta sa mga personal na bagay. Wow, personal na bagay na pagdating kay mga kababayan. Representative. Andun sa Amerika nagbakasyon. Nagtatago na yung mga kababayan, hindi rin babalik siguro. Lalong-lalo na magiging presidente si Sara, magtago ka na, animal ka. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay nito. Tingnan mo, puro cover up Pero ang gagawin naman, invitation lang naman siya. Gaya na si Toby. Paano ba napansin kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina. Inimbita pala. Of the Interparliamentary Courtesy. Yes po. Meron kasi kayo umiral na gano'n. Yung iba naman, pinasabina ko katulad ni Mayor Magalong at saka si Sinabina pala si Magalong, bakit hindi umattend? Ang tigas, mga kababayan, no? Ito si Magalong, no? Tayo dito dismayado. Sabina na yan, ha? Pwede palang takasan ang sapina, di ba kulong ka? Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, dumating. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatwiran niya na, para pang gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa Kamara daw. Reasons. Saan ang battleground mo? Sa Kongreso? Ayaw ka nga imbitahin As good as nothing ito, mga kababayan. Ako alam kong ako'y iimbitahin ng Kamara. Doon daw niya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon. At kung... Ito na lang siguro. Isali na lang yan si Magalong sa independent na committee ni Ngagba. Para hindi naman maging parang... Unparliamentary, parang gano'n. Para hindi ma-preempt ang sasabihin ko o ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan. Para hindi ma-preempt. Gusto niya doon. Hindi mo na ako... Sa Senado. Tinanong ko naman, pakitanong nyo nga ako sa Kamara kung siya'y naimbitihan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay... Ayaw nga ipatawag. Challenge siya, mga kababayan. Di ba yung galit-galitan si Abante? Challenge ni mga kababayan, Toby Chanco, ibitahan mo. Tapos sabi ni Abante, hindi. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Nang ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako nakasabpina na. Sabi ko, hindi naman natin sa pipilitin. Sabpina na, Baka naman sabihin niya. Di ba sabpina, mga kababayan? Parang pilitan na yan. Dito, bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman ang sinabi ko. Totoo naman yun Ngayon po, Sen, gawa na yung executive order para buuin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ang aywan ko, itama nyo kami sa parang ang direksyon kasi ngayon, kapag ka nabuo na ito, may kapangyarihan siya, mukhang sapat naman yung kapangyarihan, parang ang trajectory ngayon, pag nabuo na ito at may mga tao na, pwede ba tumigil na muna yung mga mag-iimbestigang iba pa?
Hindi naman po pwedeng itigil ng Blue. Wala natin si Lacson. Hayok yan eh. Hayok yan sa exposure, mga kababayan. Di ba nalasing na nga yan dati sa investigasyon? Wala rin napuntahan. Ngayon, gusto ulit mga kababayan, grandstanding na naman. Ibigay niyo na lang kay Marcoleta dahil para bago naman, nakakaumay na kayo, Lacson. Kasi iba naman yung aming mandato. Tanggapin mo na lang, Lacson, na hindi ka magalaga magiging presidente. Yan lang naman ang purpose si Lacson, mga kababayan, dahil frustrated president yan, ungas na yan. Aid of legislation kami. Ganun po. May kasangkot na hindi nila mga kababayan, i-invoke na makagawa kami ng mga panukalang batas sa ikaayos ng problema na tinutumbok ng inquiry. Tinutumbok. Sila naman, siguro, ang objective maghain ng criminal, administrative, and... Pustahan tayo dyan sa independent mga kababayan kung andyan yan si Carpio. Lagot itong sinapulong, mga kababayan. Yan ang unahin nila. Civil liabilities. Iba naman yun. Ganon. Kaya lang, sa kasaysayan, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron din komisyon, yung Agraba. Agraba Commission, yes po. Natukoy ba kung sino talagang pumatay? Hanggang ngayon, mga kababayan, mukhang hindi alam. Minsan, hindi natutukoy. Naging palaisipan Commission din yun Kung sino lang, mga kababayan, ang nakuha ng video, yun ang nakulong. Paano kung nakatayo lang yun doon? Ito, ilang libong flood control projects ito. Palagay mo, sa loob na 10 taon at kalahati. Dapat mag-focus sila sa current, mga kababayan. Ang mga ungas na yan, selective na naman yan, mga kababayan. Akalain nyo 10 years daw, mag-iimbestiga, grabe yung power ng mga kababayan. Mga andyan na talaga sa independent commission. Within 10 years daw, iimbestigahan daw nila, pati yung talagang panahon ni Digong. May examine lahat ito? Kasi ang gusto nila ay 10 years mula sa punta hanggang sa kasalukuyan ang sasiyasatay ng ICI. Ito nga lang 22 to 25 Mahigit ng 9,000 yun ang tinukoy ng Pangulong Bongbong. Ngayon magre-review ka. Dapat unahin itong current talaga dahil malakas ang ebidensya ngayon no? This year and last year muna. Mag-focus kayo dyan. Kung mayroon kayo mapakulong dyan, 1 year, backwards na naman. Hanggang umabot kayo sa panahon ni Marcos Sr., doon talaga, mga kababayan, ang daming karapatan. Napabalik na 10 years. 10 years, po. Baka sa 100 taon siguro. 100 taon lang. Hindi ko hinahatulan ito. Malamang sa ganyan. Sana naman, bakit hindi? Di ba? O di ba kaya mauuwi sa wala? Halimbawa ng kamera. Sino yung kasi independent Commission on Infrastructure. So gaano sila ka-independent? Sino ang itatalaga doon? Meron na ba isang usapin yun Wala pa. May mga nabanggit Carpio nga. pangalan. Sino? Nag-alala nga ako yung Tony Carpio. Mukhang sabi ko. Antonio Carpio. Independent yun. Pati si Conchita, ano ba yun? Yung gurang din, mga kababayan, Conchita Carpio. Hindi daw politiko, pero mukhang hindi independent at iwan ko lang po Hindi politiko dahil hindi manalo-nalo. Mas politiko sa iyo yun Nga po. Diba? Tapos yung isa ata natin, parang umatras, hindi raw, dinicline niya. Yung Bernas ba yun? Pinag-uusapan kasi natin, independent Yun na nga po. Meron kang kakayahan na gumitna. Sino itatalaga mo doon na masasabi mong nakakagitna ka, na objective ka, may probity, sa kasalukuyan, independent-minded. Sino? Palaisipan nga sa Pangulo yan. Sige, independent. Dapat italaga din, mga kababayan, yung may alam sa construction din. Baka inspect sila doon, mga kababayan. Bibilugin lang ang ulo, mga kababayan, dahil hindi alam ang talagang paano paggawa ng infrastructure, flood control. Ano ba yan si Carpio? Baka sisirin niya ang ilog, mga kababayan, na dredging. Independent ka. Kailangan competent. Unahin mo ang Taal. Anong sisirin mo, Carpio? Sa technical na paglalatag ng mga flood control? Sa construction, nga po. Sige, may independent ka, competent ka, patriotic ka ba? May nabanggit Kaya kailangan tingnan natin kung sino talaga ang... baka naman kapag katapos-tapusan para lamang makapagtalaga tayo dyan. Talagang binet lahat. Pagka pala ganito ang ating kakailanganin para sa ganitong klaseng undertaking. 3 lang daw, mga kababayan. Kaya ba ng 3?
10 years ang kanila. Ewan lang natin na. Dapat pala lahat ng ating maitatalaga rito. Opo. May mga pakpak. Malaanghel po yan. Malaanghel dapat. Mahirapan tayo maghanap niyan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng modifier, independent. Opo, naka-specific po doon, nakalagay. Sabi ko sa iyo. Ewan lang natin, independent pa rin ba? Sa isang tingnan natin, wala pang binabanggit ng mga pangalan sen. 3 daw yan eh. Isang chairman at saka 2 vice chairman. Isip-isipin mo eh. Anong pangalan nung sinabi mo kanina? Si retired Antonio Di Capri. Associate Carpio Justice pala. Antonio Carpio. Opo. Basa pa po kami ng mga reaction. Sabi ng ating mga reactors. Reaction na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na unang-una, ang unang topic natin, si Soto ay parang tuta na ng Kongreso. Post your comments below.